Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga buhol-buhol na paliwanag ng mga government officials. Bakit yung mga OFWs natin na bumoto online, solid Duterte ang binotohan, Duterte 10 plus 2, ibang pangalan ang lumalabas, mga pangalan ng alyansa at yung mga makakaliwa. Unang nagpaliwanag si Comelec Commissioner Garcia, encrypted daw para lang maproteksyonan daw ang mga OFWs from vote buying. Anong klaseng paliwanag yan? Kaya tuloy, ito may mga post ng isang retired PME General, si General Carlos Kita. Sabi niyo, sagot ni Chairman Garcia ng Comelec, encrypted daw ang boto para di magamit sa vote buying. Secret daw. Is this fair? I don't know anong klaseng paliwanag ito. Masyado nilang minamaliit ang katalinuhan ng Filipino voters. Anong kinalaman ng vote buying doon sa ibinoto mo, kailangan mo ng resibo. Dapat makita mo yung resibo, yung pangalan ng ibinoto mo. Bakit ibang lumalabas? Encrypted? Anong kinalaman ng vote buying doon? Masyado nilang minamaliit ang ating mga OFWs. Ang tingin nila sa mga OFWs, nabibili nila ang boto. Sobra naman yun. Okay, ito ba? Dagdag na post ni General Carlos Kita. Sabi niya, Chairman Garcia, ano ba mas mahalaga? Proteksyon sa vote buying o proteksyon sa boto ng botante? Sino ang kakampi mo? Anong mahalaga? Proteksyonan yung boto o proteksyonan from vote buying? Di ba dapat proteksyonan mo ang boto? So, sa tanong, sinong kakampi ni Comelec Commissioner Garcia? Alam na natin. Klaro. Then, ano pa ito? Last post na lang ni General Carlos Kita. Sabi niya, Comelec Chairman Garcia solved vote buying. Comelec Chairman Garcia gustong isolve ang vote buying. Don't use it to justify secrecy of votes. We demand transparency. Ang nakakatakot po, yung lumalabas, boto mo, solid Duterte, lumalabas, mga kandidato ng alyansa. Anong ibig sabihin nun? Tapos encrypted? Ay, nako. Nakakadismaya. Ito, isang opisyal, ang pangalan niya is in-interview, Ayan Jeyo Naga, dito sa Facebook reel is may logo ng Republic of the Philippines Embassy. So, parang embassy official ito o Comelec official. Tinanong, bakit nagkakaganon? Iba ang ibinoto, iba ang lalabas, ibang pangalan ng kabilang kampo. Sabi niya, actually, it's part of the process. It was designed like that. Ano ba? Pakinggan natin Kumakalat po na post about how the person here in Singapore just voted. Tapos may lumalabas po na code na lumalabas po yung mga names ng hindi daw niya binoto. Ano po yung assessment natin? Okay. So, actually, part siya ng process. It was designed like that. Diba siya may kumakalat po Grabe. na post about how the person here in Singapore just voted. Tapos may lumalabas po na code na lumalabas po yung mga names ng hindi daw niya binoto. Ano po yung assessment natin? Okay. So, actually, part siya ng process. It was designed like that. Hindi ko po maintindihan. It's part of the process. It was designed like that. It was designed para i-disenfranchise ang ating OFWs. Grabe. Magbasa tayo sa mga comments. Mas
Mas prangka pa itong sagot ng embassy official na ito, Ian Gionaga. Part of the process. Kaya lang, ipaliwanag, bakit part of the process? Yung integrity ng boto, ma-proteksyonan ba? Bakit ibang lumalabas? Yun ang napakalaking tanong. Bakit ibang binoto, iba ang lumalabas? Okay. Comments. Mar Baisa. Design like that or design for cheating? Lokohin nyo, lelang nyo, panot. Yun na yun. Charles Buaron, back to manual voting. Mas mabuti pa. Kasi maganda naman ang nangyari noong 2022 na election. Manual voting lang. Oh, napakaganda. Bakit in-online voting pa na ganito nagkakagulo? Jacqueline Sornier Divaras, part of the process, it was designed like that, then no to online voting. Huwag na lang ituloy. J. Antipolo, what kind of process? It means it was pre-programmed. Parang ganon, pre-programmed. Iba ang lumalabas. Di huwag ka na lang bumoto. Para kang nagdeposito ka ng pera sa bangko, i-check mo ngayon, kung pumasok sa account mo, dapat lalabas yung amount dineposito mo para mapanatag ka. Ganito lang din ito, yung online voting. Binotohan mo, Duterte plus 2. O dapat, makikita mo, lalabas yung binotohan mo. Eh, ibang lumalabas. Eh, talagang kalukuhan. Part of the process, it was designed like that. Lukuhin nyo ang lelang ninyo. Primo Canlas. The system is cheating no matter what you say or explain. Ito, nagkabuhol-buhol na talaga sila. Dennis Barabag. Ano kamo? Part of the process? It was designed like that? What do you mean, sir? This is election, not part of that your design like that. It seems that this machine is not good enough for this election. Ayan, yung paliwanag ni Sasasot, hindi naman daw nangangahulugan na automatic dayan. Nagkaroon lang ng technical sloppiness o technical kabubuhan. Kaya nagkakaganito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Malaking tulong po kayo sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. Karon mabot na po di sa iyang balay. Yes, thank you. Ug mo na ni ang balay sa natagaan na mo gero. O karon unsay imong maistorya sa nahatag sa imong hero o lansang Paco Plincent? Unsang imong maistorya? Salamat sa Ginoo nga kan gitagaan mi ni og sin og salamat pod sa nagtan-aw og video. Salamat pod niya kan nagatag og Oo. inawat niya mapadayon ang tabang sa tabero. Sa hero. Sige, salamat. Oo, salamat kayo.